Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga kababayan, tinapos si Abante, kapapasok lang, di nakaporma kay Marcoleta Ligwak. Nako, sinubuan ng ebidensya, karma. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, sekreto binulgara, karma si Abante. Grabe, at tinapos si Congressman Abante. Mga kababayan, at ito, bago po natin simulan pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito si Maring Winnie Munsod, isang ekonomista, broadcaster at dating naging general manager ng NEDA. May patama po kay Abante at sa buong kongreso or tongreso. Ito mga kababayan, unahin na po natin itong si Maring Winnie Munsod. Ito po. Binubusisi talaga. Lahat po. So yan na nga po mga kababayan, yung sinasabi nating maglabas sila ng resibo. Itong certification by ano ito? Ino-audit nila by certification lang, di ba? Paano yan? Mukhang kayong mga tongreso, kongresista, kamara, buong kongreso na kasi pati Senado may liquidation lang. Liquidation by certification lang, di ba? Kailangan po nilang magpaliwanag sa taong bayan pero hanggang ngayon walang naglabas, no, ng kanilang resibo. Ito pala mga pondong ito is subject to liquidation by certification. So yan mga kababayan, ipapublish sa dyaryo yung kailang mga budget. Pero mga kababayan, ang tinatanong nga po dito kung sino po ang mag-i-scrutinize, no, sa kanilang mga budget. Yung pag-publish niyan tapos na paano ka pa makakaano, 'di ba? Paano ka pa makakapagtanong kung ang pag-publish ng mga budget nila sa newspaper mga kababayan tapos na, 'di ba? At saka noon mga kababayan wala pa pong social media, 'di ba? Mapapansin ba ng isang simpleng Pilipino yung mga dyaryo-dyaryo yan? Yung mga mayayaman lang naman nagkaka-interest na magbasa ng dyaryo sa umaga. Di ba? Ibig sabihin talagang wala talaga mga kababayan. I'm the major dailies Inquirer, Business World yata, and Star. Pero parang wala namang pumapansin. The major dailies Inquirer, Business World yata, and Star. Pero parang wala namang pumapansin. But let me also point out one thing. One thing I also noticed from some of your posts. You also mentioned, or you also pointed out, that even Congress has its own, well, not exactly confidential funds, but has its own funds that do not undergo as much scrutiny as confidential intelligence funds. I'm talking. So yan na nga mga kababayan, wala pong nag-i-scrutinize sa scrutinizer, no? Itong si Kabeni mga kababayan, sino ba ang pwedeng magtanong sa budget ni Abante? Diba? Wala po mga kababayan, kaya patuloy po sa kay Kimbo, diba? At sa ilan pa, kay Dan Fernandez, diba? O kung maaari nga lang, life check na ito lifestyle check na, diba? Lifestyle check itong mga tongristang ito, di ba? Kasi baka malalaki ang mga bonus ng mga ito. Well, anyway mga kababayan, ano po ang masasabi niyo dyan? I-comment na lang po sa baba. At eto na nga po, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Mga kongresista
tila nagkainitan at nagkasagutan sa nangyaring hearing ng Committee of Good Government and Public Accountability para sa Office of the Vice President. Ito'y sila Congressman Abante at Congressman Rodante Marcoleta. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, sa nangyaring pagdinig sa 2025 budget ng Office of the Vice President ng Committee on Good Government and Public Accountability na pinangungunahan ni Manila Congressman Joel Archua, Sagip Party List Representative Congressman Rodante Marcoleta at Congressman Vini Abante, tila nagkasagutan na mag-interpolate at banata ng tanong ni Congressman Marcoleta ang representative ng Commission on Audit na bigla na lamang nagtanong si Congressman Abante kung niriribok niya ang Committee on Good Government na agad namang sinagot ni Congressman Marcoleta na tila nauwi sa sigawan at sagutan ang pag-akusa ni Representative Abante kay Representative Marcoleta na pinagagalitan ang committee kaugnay sa pagdinig ng Kamara sa budget ng Office of the Vice President. Pakiwari tuloy ng ilan sa ating mga kababayan, tila tinamaan lang di umano ng ego sa Representative Abante kaya biglang naggalit ito agad. At kung ating matatandaan ay naglabas din ng kanyang pahayag si Congressman Marcoleta patungkol sa nangyaring plenaryo na kung saan ay tila hinarangan ito na makapagtanong patungkol sa budget ng Kongreso kaya sa tingin tuloy ng taong bayan tila natatakot ang ilang mga kongresista kay Congressman Marcoleta dahil alam naman natin ang kagalingan nito. Kaya bigla-bigla na lamang napasigaw si Congressman Abante at nauwi sa mainit na sagutan ng lumabas. Pastor po yan mga kababayan. Pero kung umasta sa kamera parang hoodlum, diba? Pasigaw-sigaw. Diba? Anong masasabi nyo dyan kay Congressman Abante sa kanyang ipinakita na ugali ng isang pastor at isang kongresista? Kasi mga kababayan, alam natin na kongresista po ito, congressman, pero isa pa rin pong itong religious leader. Pastor po ito si Abante mga kababayan. Nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ang yabang ni Kong Abante. Anong masama sa tanong ni Marcoleta? Ilang agencies ang may notice of disallowances? Ihalos lahat ng agencies at bilyon pa nga. Ba't nila di pinatawag? At ang budget ng Congress, ba't ang laki without questioning? Enjoy talaga kayo halos dyan. After ma-approve ang budget ang mamamayan baong sa utang naghirap. Kayo pasarap. Hahahaban galit na galit. Takot malaman ng taong bayan ang tinatanong ni Congressman Marcoleta. Binabaraw ang sagot ng COA. Takot na takot si Abante. Hinarang kaagad nila ang tanong ni Congressman Marcoleta dahil magkabistuhan kung ilan sa mga crocodile farm ang may notice of disallowances. Halatadong takot mabulgar ang mga kabalbala nila. Hindi ninyo kaya si Kong Marcoleta. Kahit magsama-sama pa kayong lahat ng mga tiwali sa gobyerno. Napahiya si Abante. Nabisto yung pamumulitika nila. Sinisingle out nila ang OBP. Mayroon naman palang confidential funds ang mga mayor at governor at iba pang agencies kung bakit ang OBP lang ang binabanata nila. Bakit hindi nila isali ang lahat ng agency o opisina na nakatanggap ng confidential funds? Sen, mga kabayan, bakit nga po ba talaga bakit po ba Office of the Vice President lang ang kanilang gustong tirahin ng tirahin? Ito po ang opinion ko mga kababayan. Maaaring maging tama, maaaring maging hindi tama. Kayo na lang po ang bahala. Maaaring wala silang mapapala, wala silang bonus. Wala po silang bonus pag iba po yung binanatan nila. Buti dito kaya, diba? Pag nagtagumpay sila dito sa Office of the Vice President, tiba-tiba po sila sa 1 bilyon yata. We are not sure, but yan po ang kumakalat sa mundo ng social media. 1 bilyon ang pondo para i-pin down
siraan or patalsikin ang ating Vice Presidente. Funds para patas. Mag-react kayo sa COA dahil binigay na ni BP Sara sa COA. Bakit hindi nyo check ang budget? Saan napunta nga ba? Hindi ka Sara sa 125 million hanap nyo. Nasaan ang mga billion? Hindi ka nagtanong at nag-react. Billions ang nawawala. Ang millions nasa COA na ang record. Sabi po ni Tatay And Digong, go. Ayan. One president in the family is enough. Ayan. Tuwan-tuwa po nagbabalita, no? Yung mga social media. Sa kasawian pala. Yan po ang gusto ni Tatay Digong kasi naranasan niya. Naranasan niya hirap. Ganun talaga yung tatay. Naranasan mo yung hirap, ayaw mo nang ipadana sa mga anak mo. Kaya lang, kung nakita ng anak mo na mabuting ginawa mong paglilingkod, gagayahin at gagayahin ka, di ba? Huwag ka na makialam sa amin, Tatay. Huwag kang sakin. Hindi, talagang totoo rin naman mga kababayan, no? Siguro kung nagpapakatotoo lang din po si dating President Duterte, na wag nang patakbuhin yung kanyang anak. Kasi mahirap din naman talaga. Pero mga kababayan, sino? No? Sino po ang panlaban natin, di ba? Sino pong ilalaban natin? Dito sa kanilang mga ginagawang kalukuhan kung hindi ang isang Duterte. Diba? Like for example, si Vice President Sara Duterte. Kasi mga kababayan, for example, walang tumakbong Duterte, walang tumakbo. Ano na lang ang gagawin ng taong bayan? Siyempre, pipili pa rin. Boboto pa rin tayo. Pero sino? Ang tanong. Diba? At saka mga karibyo natin, huwag naman po sana, Tatay Digong. Gigil na gigil po ang taong bayan ngayon eh. Parang malayo pa po yung election, pero parang nasa climax na po tayo. Nasa momentum na po tayo. We're in. Talagang nanggigigil na po ang taong bayan dahil nakikita rin naman po nila na wala pong resultang maganda ang administrasyong ito kung di pang gigipit, no? Ng mga kalaban sa politika. No? Ginagamit lahat ng resources, mapapunta man yun sa Senado, sa Kongreso, maging yung mga local officials, ginagamit rin na magsalita against, no, sa kalaban sa politika. Or ginagamit lang din sila, or nagpapagamit sila. Yun lang po ang mga instances, di ba? Pero sana naman po, Tatay Digong, pagbigyan nyo na po ang taong bayan. Kung napagbigyan nga noong napilitan nga lang, yung pagiging Vice President, no? Pero ngayon siguro may rason na si Vice President Sara Duterte para talagang tuluyan na ang pagiging presidente ng Pilipinas, ang pagtakbo mga kababayan. Kasi kung noon nagdadalawang isip pa, napunta tuloy sa Vice Presidente. Ngayon siguro wala nang doubt. Wala nang patumpik-tumpik pa. Takbo na yan. Shoot na yan mga kababayan. Ano sa palagay nyo po comment lang po sa baba mga kababayan para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion patungkol dito. Right? Maraming salamat po.